lalamon. Tapos fish. Tsaka ito. Tayo na't gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo. Doon kami kahapon sa isla. So ngayon dito kami banda. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mailaman at malalim, dito naman ang hulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo. Subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Ba't ka na? Napilit na. Tara na gintong lumalanggoy. Wasak men! Ako na kami dito. Alright, start na tayo sa adventure ngayong araw. Kahapon na doon kami. Ang oras ay alas 8:52. So batog tayo. Subukan mo na lang manalo. Let's go! Sana magandang current. Hindi masyado malakas. Hayali tayo ng malalaki. Let's go! Ano man ang huhulihin, tara mo gintong lumalanggoy. Welcome back sa panibagong episode, panibagong adventure sa new spot na ito. At dito ay nabiyayaan kami ni Utol ng maraming isda. Alright, at diretso na tayo. Kakasana natin ang rubber para naka-ready na ang spear gun. At this time, medyo malakas ang current at hindi kabisado ang bahura sa spot na ito. Kaya survey muna kami ni Utol dito ng ilang minuto. At sa lumipas na minuto ng paghahanap, may nakasalubong na ako dito na isang King Mac. At dito na nga ang pwesto na hinahanap namin. Close open ng mga kamay para hindi masyadong lumayo ang isda. At nabigyan kagad tayo ng pagkakataon. Saktong distansya at agad ko nang kinalabitan ng isda na to. Unang isda sa araw na ito at isang King Mac ang ibinigay. Sa maikling minuto na makababa sa bangka, eto na kagad. Unang isda na may aakyat at panalong panalo. Napakababaw lang kung saan natin natira ang isda na to at halos 8 meters lang ang lalim. Hindi ganong malinaw ang visibility pero ang daming bait, ang daming sardines sa spot na ito kaya nawili kami ni Utol na mag-hunt. Na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang laban.
Hindi pa ganong kalakihan ng King Mac na ito, halos 3 kilo pa lang. Pero panalo na rin to mga lods dahil ito yung unang isda natin sa araw na ito. At iaakyat na natin sa bangka para hindi na rin sagabal sa paglangoy natin at paghunt ng isda pang susunod. Pero makalipas ang ilang minuto pagkatapos kong mayakyat ng isda. Brad, sulo lang. Ha? Sulo? Hindi bang iriba? Mamsa tinira nilo to. At ako nakayari na rin ang King Mac na isa. Dadan, tasa daw. Tasa daw. Sige na. Next drop at naguna ko ng camera na makalapat na nga ako sa bahura. Dito ay mag-a-ambush muna tayo at mag-aantay tayo ng isdang pwedeng lumapit at baka sakali na makatira tayo. Ilang segundo na rin ang lumipas, lingon sa kaliwa at lingon sa kanan sa parte ng bahurang ito, pero walang pelagic na nagpakita at hindi tayo nakatira kaagad. Nang bumaling muli sa may bandang kanan, walang ibang isda na pwedeng matira kundi itong tusk fish na ito na good size na rin. Pero hinayaan ko na lang muna at lumingon pa ako sa ibang parte pa ng bahura na ito at baka may magpakita. Ngunit sadyang wala talaga at hindi tayo nakatira ng pelagic dito. Kaya binalingan ko na lang itong isda na ito mga lods. Sa tagal ng pag-aantay sa ilalim, kailangan may matangay tayo na isda pa ibabaw. At ito na nga yun mga lods, isang good size na manlalamon. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Next drop at naguna ko ng camera nang makalapat na ako sa bahura. Hindi ko iniwan ang spot na to mga lods kung saan ko nakuha ang manlalamon. Ang dami kasi ditong sardines kaya nag-abang pa rin tayo. Kaunting tiyaga lang at huwag kang maiinip hanggat kaya ng hininga. Mag-aantay tayo. Sa ilang segundo nga ng pag-aantay nang lumingon ako sa taas, naandyan na ang King Mac mga lods at napakalapit ng distansya nito. Umangat na ako sa bahura at nilapitan ko ng gusto para mas masigurado ang patama natin. Nafatal lang isda at hindi na nakahatak ng line kaya panalo mga lods. Pangalawang King Mac na natira natin sa araw na to. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inundagan. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo.
Nang maakyat ang King Mac sa bangka, ito na ulit ang sumunod na paglapat sa bahurang ito. Tara na gintong lumago. Segundo rin ang lumipas bago pa nagpakita ang isda na magiging target natin at nandito sila sa may bandang kaliwa. Big Eye Trevally naman ang nagpakita dito pero hindi na natin pinalampas dahil good size na rin at pang-ulam na. Napatamaan naman natin ang maganda ang isda na to kaya dahan-dahan na nalaglag. Hinata ko na paibabaw at ito ay sapat na rin sa pang-ulam. Pang-ihaw na rin natin to mamaya mga lods na tanghalian. Sa mahigit 2 oras na pag-hunt sa bahurang ito, pumaldo na. Si Utol nakarami ng mga lods, 2 King Mac at 2 Trevally. 2 King Mac na rin sa akin kaya panalo. Sa oras ngang ito ay halos alas 11 pasado na. Kaya nang maituhog ko ang isdang ito ay tinawag ko na rin ang bangka at aakyat na rin. Mag-iihaw pa kasi kami ng pang-ulam namin ngayon sa tanghalian. Nakagutom na rin kasi mga lods. Kaya muna tayo. Saya. Alas 11:20 na. Tol, gusto to. Tol. Ilang tanigi na yan lahat? Ha? Ilang tanigi na? Ha? Para 2 sako. Kaya mo tayo. Yun, pag-ihaw tayo dun. Ihaw. Saan tayo dyan? Ano? Alas 11:25 at dito na kami sa tabi. Mag-iihaw lang kami dito. Isla. At ito na yung nadali namin pala. Boundary na sa maikling oras. Yan na. Naayos lang yung pagkakaano ng isda. Malaki na yung nakulaw na sa sarong na ilig. Bali 4 na King Mac na ito mga lods. At boundary na rin. Ilang oras pa lang kami nanisid ni Utol. 4 na King Mac na kagad. Tapos 2 Golden Dot Trevally. Yan o, malaki na. Kasya po, pinakasya nito. Alright, panalo. At yan na, manlalamon. Tapos fish. Tsaka ito na saligan. Ano ba? Ha? Kulang masatuan. Pang iihawin namin. Yan ang masarap yan ang pang ihaw. Ano yun? Ito. Ang isa na yan, ayos na yan. Soldo tayo niyan. Maluya. Ha? Maluya. Ay, yan, ang isa. Ano na ang alatan? Yan, yung alatan dyan sa ilalim. Yan. Dalawa. Ay, hindi. Ito sa nga. Yan, ihaw na tayo. Ay, baba tayo, baba. Matalas yung bato. Pag-ihaw na yan. Buhay-buhay pa, kaya napakasarap niyan. Kaman tayo magkinagbisan. Talakitok.
Tapos suka. Suka sa Bisaya. Tuba. Prato. Grabe. Tamis. Ang oras ay 1:17. Bababa pa lang sana ako pero si Otol nakayari na ng King Mac ko. Daw na nang bumaba. May King Mac na kagad. So, malapit lang sa isla Bahura. Pero malaki na. Mga 5 kilos na yan. Oh. Pangatlong King Mac na yan ni Otol. Right, at panalo King Mac agad. So ako bababa pa lang. Let's go. Kayari din tayo. Alright. Nandito ang bait fish. Maraming sardines. Kaya nandito sila. Kaya malakas yung hamos. Ilang minuto rin nang lumipas nang makababa ako ng bangka at ito na yung sumunod na paglapat ko dito. Mas lamang ang mabuhangin sa parting ito ng lalapatan. Marami din namang mga bato-bato pero mga maliliit at hiwa-hiwalay. Susubukan ko lang sa parting ito dahil dito dumadaan ang mga sardines. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa na baka may malaki na magpapakita. Matagal din na pinag-antay at kaliwat kanan ng tingin. Pero nang bumalik sa harapan, may naaninag na ako sa bandang taas. 2 King Mac ang nakita ko at yung isa ay papalayo. Yung isa naman ay papalapit naman sa distansya kung nasaan ako. Pero hindi ko na rin pinatagal at agad ko nang sinugod. Tinamaan naman ang isda pero sa tingin ko ay alanganin. Kaya diretso na ako sa ibabaw para makontrol ko na rin ang line at masecure ang isda. Next drop. At dito nga mga lods, sa ibabaw pa lang napansin ko na ang King Mac na ito. Napakabilis ng pangyayari, halos kakatapos ko lang may kasanang rubber at dumaan kagad ang King Mac na ito. Tinamaan natin ng maganda ang isdang ito mga lods, kaya ayos at panalong panalo. Sakto lang din nang makatira ko ng King Mac na to. Yung bangka, kinuha rin yung isda ni Utol at nakayari din ng isa pang King Mac.
Pang-apat na King Mac ni Utol at panalong panalo. At ito ay pang-apat ko na rin sa bahurang ito. Napakaaga pa sana pero nakarami na kami dito ni Utol. Apa ada kata tuan? Tadi gimana? Sekolah dah? Pagkatapos kong mayakyat ang King Mac na ito, nag-drop pa kami ng ilang drop sa bahurang ito pero hindi na kami pinalad na makakuha pa. May nakita pa nga ako dito na mas malaki pa. Halos 8 kilos na pero hindi lumapit. At nagbago na rin ang current at medyo lumabo ang tubig. Kaya hindi na kami tumagal ni Utol at plano na naming umuwi. Uwi tayo. Salamat sa biyaya at labis na pag-iingat. Nakayari kami ng malalaki ni Utol at nakarami. Panalong panalo ang spot na to mga Yata na lods. King Mac yan, walo? Walo na King Mac. Ayos na yan sa alas 3 na oras. Kasi Utol. Diyan. Sayang. Nagpakita sana yung mga 8 kilos na nakita ni Utol kanina. Pero para habol ko hindi talaga babalik. Si Utol oh. Alas 2:56. Pwede na yan. Dahil duwang sunudan ko ta. Kuminiro kagaro kaya man day duminiritso sulang ikan balutan. Pinira ko, tayo spiritus pana. Ha? Spiritus pana. Patay. Kaya may bagyo yan ang nagigipog. Ano yan? Ata. Sabi ko na. Kana kayo tol tapil ano si Tiyo? Abre, ilo sa kiluan.
Kinuha ada dati sa luwas. Ano ho? Dirito, che. Pagbaga na, kay Basi Kuloy ang magsubaga. Pagbaga na. Nakakabang liwat. Waray man magbaga. Bala ka hitong yan, okay? Hop! Uy! Good man. Himo ka pang Pinoy! Kumpanya gulay. Imbes na balot na! Pasok pa tayo, hindi na. Di dala. Kahit paano ko yung kulit dala. May kiluan. Ay, may kiluan. Kali. Open sesame. Ini. Gawin pa eh. Natawagin na. Sugar, sir dito. Papili na. Ay, mga ni ala. Kada. Alam, tawang ko. Yan na, na yan. Aba daw, ang kilawon. Ayun, ang kilawon. Oo, mamsa. Ninang iday, ma. Ha? Adi na, nagtawag. 2 ka kilo niya. Dito ako nag-aagi na. Ano niya, kanina? Tangigi. Adi, anong? Tawagan ko. Tres. Ilang kilo? Tangige, 300. 300? Kay pira ni Muruyag. Pira. Busbitaw, pira ni Muruyag. Pira ni Muruyag. 150 ang kilo. Animal daw nga pagkana. Akulat. Ikaw naman. Ipagkaro ako sa imong boss kaya. Hoy. Makana. Gana kagabi at manok. Kuwanay samada.